June, kasama si Direk June, of course, isa na natin director ng And the Breadwinner, di ba? Direk Percy Antonanelo, Coco. Susunod natin yung tanong from Virgin Sun. Basta yun. Okay, ito para kay Uge at kay Gladys. How can you relate your movie to us senior citizens? Paano sa mga senior citizens ko? Ito ang Okay, kasi pinaamin ko na. Magkabatch kami ni Chana Romero noong 1974. Naalala mo? Akalain mo mabot tayo ngayon 2024, Chanda. Kasama si Tommy Abuel. Alam mo yun? Oo. So, masaya ka na, Enzo? Lalo kasi ni Virgin yun. How can you relate this film to the senior citizens? Bakit ako? Nabulog na yun natin, nabulog yan. Magpagalit sa akin. Hindi, ako sa akin yung mga senior citizens. Oo. Oh, bakit ako nga? Ano na lang? Ricky, pakipaliwanag. Pakipaliwanag. Bakit kailangan panoorin ng senior citizens? Ay, ito na lang. Direct Loris. Makakalimutan mo ako. Paano ba ipapaliwanag? Ito na lang. Ito naman kasi si Enzo, gulo-gulo. Pasensya na po kayo. Ito na lang, seryoso na lang. Hindi lang naman senior citizens ang kailangan manood, Enzo. Oo, pati ikaw. Yes. At saka tayong lahat. Kasi parte ito ng katotohanan sa pamilyang Pilipino. Lahat tayo may kilalang breadwinner. Baka ikaw ang breadwinner o yung kapatid mo matagal nang pasan-pasan ng pagiging breadwinner. So panahon na para mapanood natin. Ito ay unique sa kultura ng Pilipino na bakit nga ba sa isang pamilya may isang itindig para sa lahat. So, isipin na lang natin na pag pinanood natin ang breadwinner, baka naman may mensahe ito sa iyo. Baka may kailangan tayong pag-uwi. Hindi ba? So, mas maganda naman ang bawat isa sa pamilya. Baka naman pwedeng lahat tayo breadwinner. Di ba? So, para sa mga senior citizens, maliwanag na po ba? Okay. Nagtanong lang. Yes. Ay, nagtanong lang. Thank you for that wonderful answer. Hindi, mula sa pinakabatang miyembro ng pamilya ko, makaka-relate dito sa breadwinner and the breadwinner is kasi nandito sila Kulot, sila Argus, hanggang sa aming pinakamamahal si Tamalong Guzman, di ba? Makaka-relate ang mga senior talaga. So, syempre, di ba, sa miyembro ng pamilya, minsan may nakatira sa ating lola, ganyan. So, syempre, given na lang ng nanay, ang tatay, ang mga kapatid. Pero bukod doon, yung hindi naman sa mga breadwinners, kundi pati talaga sa lahat ng miyembro ng pamilya ng breadwinners. Kaya hindi na po ito para sa ating mga mahal na senior citizen, para po talaga sa lahat. Kompletos regalos ito. Okay. Thank you very much for the team. Ano bang gusto mo mangyari? Okay. May sinasabi ka? Wala. Okay. Ay, galing pa na kay Mami yung question. Ayan o, hello po. Oh. Parang kayo po yung buhok. Ayun si Mami. Huwag kayong palito. Kasi dito, hindi po siya. Kayo palito. Tama. Ito naman, maraming salamat sa team and the breadwinner is dahil naman Green Bones. Ayan. May sisingin lang ako dyan. Si Javier pala kanina yung nagpadala Ay, ng question. Javier! At, pero gusto niya mag-shoutout sa team The Breadwinner. Ay, kasi parte siya ng pelikula. Ayun. Okay, next. Green Bones. Kaya nag-green bones na tayo. Yan sa mga press yan, sa mga fans. Alright. From Jen Macarayo. Official Jen Macarayo. For Sofia Pablo. Wala na si Sofia. Ikaw na lang, Dennis. Ano lang? Ay, hindi ko tama. Anong pakiramdam na nakapasok kayo ngayon sa Metro Manila Film Festival at makatrabaho si Ruru, si Sofia? Ang pakiramdam ay napakasaya.
pakiramdam namin, winners na kami lahat dahil kapasama ko lang dito sa hanay ng mga magagandang pelikula dito sa special na okasyon na to, 50th anniversary ng Yellow Marina Film Festival. Isang napakalaking karangalan yun. Pakiramdam namin, nanalo lang kami ng maraming awards, yung pa lang sa napasama yung pelikula namin dito sa hanay ng mga 10 magagandang mga pelikula na mapapanood namin sa Thank you so much, Sir Dennis. May tanong naman mula sa fans. Sabi niya, ni Rosel Castillo, dapat mong tanong kay Ruru Madrid, pero wala po si Ruru. Pero ang tanong niya kasi, Ruru, na-pressure ka ba na ang co-star mo ay si Dennis Trillo? Nakasama mo sa Green Bones, knowing na sa MMFF, best actor na siya. May mga advice na siyang binigay sa'yo habang mag-extend kayo. So, may advice ka ba na binigay kay Ruru, Sir Dennis? Wala po akong binigay na advice sa kanya kahit isa dahil nakita ko yung progreso niya bilang isang artista, nakita ko na siya sa reading style at hindi ko naman naramdaman ko na hindi ko na kailangan magbigay ka ng advice dahil mukhang ginawa niya lahat ng homework niya, isa siyang dedikadong artista, marami siyang gustong matutunan pero talagang pinagpupunin niya bawat proyekto kaya natutuwa ko lang sa nakakabawa ko siya. Salamat po, Sir Dennis. Mag-ibabonggal. Kasi siya kanya-kanya namang ang galing. Ay, kuya, bumulot na ako agad. Kaya dito na tayo sa Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Kailangan natin na may sumusunod sa kanila habang sinusunod ang pelikula. Para sa katanungan, siya na naman eh. Ito, si Rosel Castillo ulit. Sige, sa'yo muna, Chok. Victor Liek, sino ang naging close mo sa mga cast ng pelikula? Actually, for the four of you, sino yung mga naging close sa inyo? Actually, same din yung tanong ni Rosel. Sino naging super close? Meron, magkakahiwalay niyo ba siguro? Sorry pa rin mga ang magkakahiwalay, walang mic, okay? Papunta na sa kanila. Sino mention? Actually, nung tinawag po kami ni Enrique, hindi ko namin sinasadya na mag-work yung ensemble kasi very different yung personalities naman from each other. Although magkakakilala na yung iba, like si Jane and si Rob magkasama ko sa Shake, Rattle and Roll. Kasama ko na rin si Rob sa A Girl and a Guy. We're from the same management and Dre naman. So, but with the additional of like Zarkaru, it worked out because iba-iba talaga yung personality. Yeah. Naging super close kaming lahat kasi syempre nasa ibang bansa kami, di ba? Parang wala naman akong makakausap na iba doon kundi itong mga ito. Naging magkakaibigan kami. It's fun. And sa Pito sa amin, si Enrique na yung nakatrabaho sa Magana prior to. And then first time ko nakatrabaho lahat. And okay naman ang bait ng gabi. Sino na lang yung nakaaway mo? Ay, di ba yung ulo? Actually, doon na natawag sa film kasi pinaka-away nila si Benji sa amin. Sino? Siyempre, pinaka-away ko. Sabi ko na Ikaw, Jay, may naging super close ka ba? Because this is the first time I think na nakatrabaho mo lahat ng cast. Actually, kasi yung story nito, kompleto na sila lahat. So, ako yung bagong pumasok sa grupo. In-invite ako ni Enrique. Ang dami kasi pakulunian eh. So, ayun, as an introvert, siguro it's so hard for me to adjust sa mga tao. But syempre, na-appreciate ko naman kasi binalak naman yung ako. Eh, lahat naman sila maka-abnormal. Kaya, ay, naging close ko naman sila. Maganda. Rob, ikaw, Rob? For me, I think, same like I think Enrique is pretty cool. He's a cool guy. We like the same taste in music. He's such a cool guy. At siya yung pinaka-hindi ko pa nakakasama. So I guess sa kanyang pinaka-naging friendship. Actually, si Rob tsaka si Enrique pwedeng magpapalit. Totoo. Magkabulma.